Matapos ang pananalasa ng severe tropical storm o bagyong Opong sa iba't ibang bahagi ng lugar dito sa ating bansa, nakikita ng Pag-asa ang posibilidad ng panibagong sama ng panahon na maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga darating na linggo. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Bagyong Paulo. Mga kababayan, sa kasalukuyang sitwasyon ng ating panahon ngayong week 1 September 26 to October 2, si Ompong ay kasalukuyang tumatawid sa Southern Luzon at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw matapos na dumaan sa West Philippine Sea. Kahit nakalabas na ang Bagyong Ompong, mararamdaman pa rin ang malawakang epekto ng kanyang sirkulasyon sa Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. Inaasahan pa rin ang malalakas na hangin, thunderstorm at mga biglaang pagbuhos ng ulan. Delikado pa rin ang pagbaha at storm surge sa mga baybayin lalo na sa mga rehiyong matagal nang naapektuhan ng sama ng panahon. Mga kababayan, ito ang tinitingnang panahon ngayong week 2 October 3 to October 9. Bukod kay Bagyong Ompong, dalawang tropical cyclone-like vortex o TCLV ang binabantayan ng Pag-asa ngayon. Ang TCLV-1 ay nakikita sa silangan ng Mindanao, mababa pa ang tsansang maging bagyo sa unang linggo, pero pagdating sa ikalawang linggo, tataas sa moderate o katamtaman ang posibilidad na ito'y maging isang tropical cyclone. Posible itong lumapit sa bandang Luzon. Ang TCLV-2 naman ay nakikita naman sa hilagang silangan ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon. Dahil dito nananatiling active ang tropical cyclone threat potential sa linggong ito at likely pa rin sa mga susunod na linggo. Mga kababayan, ito ang mga dapat bantayan. Hindi pa tuluyang ligtas ang bansa kahit nakalabas na ang Bagyong Ompong. Nananatiling maulan at mahangin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Posible ang panibagong bagyo sa mga susunod na linggo. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Paulo. Ito na ang magiging ikalabing-anim na bagyo ngayong taong 2025. Patuloy ang banta at ang baha ng landslide sa magbundok at sa mga mabababang lugar. At narito ang ilang paalala sa ating mga kababayan. Ugaliing sumabaybay sa mga sumusunod na advisories ng Pag-asa. Maghanda ng emergency kit at planong pangkaligtasan. I-monitor ang DRRMO at LGU o Local Government Unit para sa mga abiso ng evacuation. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Para patuloy kayong updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.